Gaano nga ba kasakit ang paratangan ka ng kasalanang hindi mo namang ginawa at ikaw namang nagpaparatang sa iyong kapwa ng walang sapat na batayan? Alam mo bang habang buhay kang magdudusa kapag nagkamali ka? Dahil isang pagkakamali mo lang, maaaring lagim ang kahinatnan. Ako nga ho pala si Lando. 18 taong gulang po ako noon. Sa ibabahagi ko pong kwento. Tungkol po ito sa isang istorya ng taong naging biktima ng maling paratang at nauwi sa isang nakakakilabot na paghihiganti. Tindero po ako ng gatong na kahoy. Madalas ay pinagtatawanan po ako dahil sa aking kapayatan. Ngunit ipinakita ko rin po na hindi hadlang ang sukat ng katawan upang hindi ko labanan ang isang napakalakas na halimaw na umubos sa mga taong nagkaroon sa kanya ng pagkakasala. Ang masaklap sa kanyang paghihiganti, nadamay po ang aking ina na siyang naging dahilan upang maging manunugis ako ng aswang. Dito ko na rin po nakilala ang isang matandang lalaki na si Tatang Teban na siyang magtuturo sa akin upang maging pinakamalakas na manunugis ng mga aswang. Dahil isa po siyang antingero. Pinagkalooban niya ako ng isang kakaibang medalyon na siya namang ginamit ko upang makuha ang gintong palakol ng dragon na dati ng pagmamay-ari ng aking ama na si Ramon. Siya nga ho pala. Naganap ang kwentong ito taong 1992 sa probinsya ng Masbate. Ako po ulit si Lando at ito ang aking kwento. Mga kasama, sunugin ang bahay ng pamilya ng mga magkukulam. Ubusin ang kanilang lahi. Wala kayong ititira. Huminaong kayo, Ramon. Huwag niyong gawin ito sa kanila. Mga kababaryo, huwag kayong padadala sa galit ninyo. Wala kayong sapat na batayan na sila nga ang may kagagawan sa sakit na kumakalat sa baryo natin. Tatang Teban, huwag kayong makialam dito ha. Alam namin ang ginagawa namin. Hindi nyo alam ang ginagawa ninyo, Ramon. Wala kayong sapat na ebidensya. Meron kaming sapat na batayan. Meron kaming testigo. May nakakita sa kanila na sila nagpakalat ng sakit sa baryo natin. Si Norman, sinabi niya na nakita niya na nagsasagawa ng ritual ang matandang mangkukulam. Pero nasaan si Norman? Hindi ba't wala siya rito? Huwag niyo na ho silang ipagtanggol, Tatang Teban. Hindi sila totoo mga albularyo. Hindi sila totoo manggagamot. Kundi sila mismo ang nagbibigay ng sakit sa mga tao rito sa atin. Huwag, Ramon, huwag. Huwag naman sa ganitong paraan. Papatay ka ng mga tao. Paano ang mga bata sa loob ng bahay na yan? Sige nga. Wala akong pakialam kung may mga bata sa loob ng bahay na yan. Kapag lumaki sila, magiging kagaya rin sila ng kanilang pamilya. Tumigil ka, Ramon. Tama na. Narinig mo ba ang sinasabi mo? Malinaw ang isip ko, Tatang Teban. Sa dami ng taong namatay dahil sa sakit, kulang pa ang buhay nila para pagbayaran ng mga buhay na nawala. Wala kang puso, Ramon. Wala kang puso. Itigil mo ito. Hindi, Tatang Teban. Para saan pa? At naging manunugis ako ng mga aswang. Kung hindi ko naman kayang protekta ng mga kababaryo natin. Kaya sige mga kasama, patayin ang pamilya ng mga magkukulam. Ubusin ang kanilang lahi at wala kayong ititirang buhay ni isa sa kanilang lahat. Magsisisi ka, Ramon. Magsisisi ka. Pagsisisihan ninyo kapag nagkamali kayo. Maaari itong magdulot ng kapahamakan sa inyong lahat at pagsimulan ng paghihiganti sa ating lahat. Wala akong pakialam, Tatang Teban. Kaya nga uubusin ko sila. Sige mga kasama, tupukin ang kanilang bahay. Huwag mga kasama, mga kababaryo. Huwag niyong gawin ito. Magunos dili kayo. Mga kasama, ang sino mang hahadlang sa ating ginagawa ay iisipin natin traidor sa atin.
Kaya ang magiging kaparusahan din ay kamatayan. Kahit pamilya pa natin siya. Masama ang tingin na ipinukol ni Ramon kay Tatang Teban bilang tanda ng pagpapasya nitong patayin ang lahat ng mga tao sa loob ng kubo. Sa gitna ito ng tuktok ng burol, habang ang iyak ng mga taong nakakulong sa loob ng bahay ay nakakabingi. Sumasabay sa sigaw ng taong bayan na galit na galit. Puno sila ng pakiusap na huwag silang patayin. Pinaligiran ang kanilang bahay ng mga bawang kaya hindi sila makalabas sa pintuan. Patunay na kampon ng kadiliman ang isang miyembro ng pamilya na nasa loob ng bahay na yon. Subalit, totoo nga bang sila ay masama? O baka naman ay nagkamali talaga ang mga tao sa paghusga sa kanila? Basta ng gabing yon, pumatay ang taong bayan ng isang buong pamilya. Taong 1992, nang maganap nga ang isang malaking trahedya na hinding-hindi makakalimutan sa baryo ng Santa Maria. Isang pamilya ang pinaghinalaan ng mga mangkukulam at dahil sa isang testigo, naganap ang paghahatol ng taong bayan sa isang pamilyang pinaratangan na mangkukulam. Samantala, ang padre di pamilyang si Flavio ay abala noon sa pag-aani ng palay sa kanilang bukid. Wala siyang kaalam-alam na nasa panganib na ang buhay ng buo niyang pamilya. Hindi rin alam ng taong bayan na mayroong isang tao ang wala sa bahay na yon. Ang kubo ay unti-unting tinupok ng apoy mula sa sulo ng mga tao, habang ang isang matandang lalaki na antingerong si Tatang Teban ay wala nang nagawa kundi ang panoorin kung paanong nasunog ang mga tao sa loob ng kubo. Napapikit ang matanda at tumulo ang kanyang luha mula sa kanyang mga mata. Bakas sa muka ng matandang lalaki ang takot at pag-aalala sa maaaring kahinatnan ng ginawa ng mga tao. Diyos ko, patawarin niyo po ang mga tao sa kanilang ginawa. Maging ako na walang nagawa para pigilan sila. Kung ano man po sa pitin ng pangyayaring ito, tsak na marami ang mapapahamak. Hindi umalis si Tatang Teban sa tuktok ng burol kahit nakaalis na ang mga tao. Hindi niya sinabi na merong isang lalaki ang hindi nakasama sa pagkakasunog sa bahay ng mga ito. At yun ang kanyang hinintay, ang pagdating ni Flavio sa kanyang tirahan. Alam ng matanda na mangkukulam ang pamilya ni Flavio, ngunit mga mabubuting mangkukulam. Pero hindi niya mapatunayan ito dahil nabulag na ang mga tao sa maling paratang. Habang nagtatago siya sa likod ng mga malaking puno, dumating na nga si Flavio. Pasado 6:00 ng gabi, ngunit maliwanag ang buwan kaya kita niya ang lalaki. Samantala, ganun na lamang ang gulat ni Flavio nang wala na siyang nadat ng bahay at pamilya. Umuusok na haligi at naabong tabla ang naabutan niya, habang ang lahat ng miyembro ng kanyang pamilya ay nasa gitna at sunog na. Parang may sumaksak na libo-libong kutsilyo sa puso niya. Hindi siya agad nakakilos sa kanyang kinatatayuan nang mapagtanto niyang inubos ang kanyang pamilya. Diyos ko! Diyos ko, sino may gawa nito? Sino may gawa nito? Ang pamilya ko! Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Flavio sa buong paligid. Nanginig ang kanyang katawan habang tumutulo ang kanyang luha mula sa kanyang mga mata. Namula ang kanyang muka dahil sa labis na puot. Kayo pala naririnig ko sumisigaw at tumihingi ng tulong. Kayo pala ang umiiyak at nagsasabing wala kayong kasalanan. Hindi ko kayo pinansin dahil akala ko
ay walang mananakit sa inyo. Bakit ganun? Namumuhay tayo ng tahimik. Bakit nila ginawa ito sa inyo? Napaluhod si Flavio habang sumusuntok ito sa lupa. Nakakakilabot ang bawat sigaw niya. Ang pamilya ko! Anong ginawa niyo sa kanila? Anong ginawa niyo? Isinusumpa ko. Pagbabayaran ninyong lahat ito. Isinusumpa ko. Pagsisisihan ninyo ang ginawa ninyo ito sa pamilya ko. Ah! Umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ni Flavio sa tuktok ng burol. Nakakakilabot, punong-puno ng pagbabanta at sumpa na magdudulot sa lahat ng kakaibang kilabot. Nakatingala siya sa langit habang isinusumpa ang mga taong pumatay sa buo niyang pamilya. Gumapang sa lupa si Flavio, papunta sa kinaroroonan ng kanyang nasunog na mga anak at asawa. Maging ang kanyang mga magulang ay nasunog din. Pagkatapos ay isa-isa niyang niyakap ang mga ito habang humihingi ng tawad. Walang kasalanan ng pamilya ko. Nagkamali kayo sa pagparatag ninyo sa pamilya ko. Oo, aminado ko. Dalahi kami ng mga magkukulam. Pero hindi kami pumapatay. Hindi kami pumapatay ng mga tao. Isinusumpa ko sa harap ng bangkay ng pamilya ko ang lahat ng may kinalaman sa pagkamatay nila ay papatayin ko. Babalikan ko kayong lahat sa ngalan ng aking manupit na pag-iiganti. Sa ngalan ng aking kapangyarihan. Wala nang mabubuhay rito ng tahimik. Guguluhin ko ang buhay ninyong lahat hanggang sa isumpa ninyo na nabuhay kayo sa lugar na ito. Nasaksihan yun ni Tatang Teban kung paano isumpa ni Flavio ang buong baryo ng Santa Maria. Kung paano rin sumabay ang kulog, kidlat at ang pagbuhos ng malakas na ulan sa sigaw ni Flavio. Kitang-kita ng matanda ang matinding galit at poot sa mukha nito. Walang kaalam-alam noon si Tatang Teban na itong si Flavio pala ay nagsagawa ng ritual bilang pag-aalay nito sa kanyang kaluluwa para sa gagawin niyang pagiganti sa mga taong may kinalaman sa kaapihang dinanas ng kanyang pamilya. Hawak ko ang sangang kahoy na paglalagyan ko ng bolang apoy mula sa San Telmong ligaw. Magmula sa pagkabuo nito ay aalalayan ko to ng mga anino ng mga taong nagkasala sa akin bilang pag-iiganti sa lahat ng ginawa nila sa pamilya ko. Mahal kong Panginoon ng dilim, aalayan kita ng buhay ko kapalit ng kapangyarihang tutugis sa lahat ng mga tao dito. Sa gitna ng kagubatan, naganap ang pag-aalay ng kaluluwa nito habang hawak ang tungkod na merong sanga na kahoy. At sa gitna nito ay nabuo ang isang kakaibang bilog na liwanag ng apoy. Mula sa madilim na bahagi ng kakauyan at sa iba't ibang panig ng baryo ay mabilis na tumakbo ang mga kakaibang nilalang na kahawig ng mga asong gubat. Ngunit taglay ang malalaking bibig na mayroong pang matutulis na mga pangil. Sila ang mga sigbin na unlaon na nagising dahil sa pagtawag ni Flavio para magasik ng lagim sa buong baryo ng Santa Maria.
Isang eksena na madalas kong mapanaginipan noon na hindi ko sukat akalain na totoo palang nangyari. Ang mga aswang na unlaon ay mataas na uri ng sigbin na karaniwang alaga ng matataas na uri ng aswang at mangkukulam. May kakayahan po silang humigop ng kaluluwa ng engkanto at kaya nilang pumatay ng mga antingero na may taglay na anting-anting. Nasa harapan sila ngayon ni Flavio habang suot nito ang balabal na itim. Nakaluhod siya sa lupa at nakalapag ang punyal sa harap niya. Nakatingala siya sa langit habang sumisigaw ng malakas at humihingi ng katarungan para sa pamilya niya na pinaslang ng taong bayan. Ang kulog at kidlat ay nakikiisa sa kanyang pagdadalamhati. Inilapag niya ang tungkod, saka dinampot ang punyal. Yun ang kukumpleto sa kanyang ritual na ginagawa na pag-aalay ng kaluluwa sa hari ng kadiliman o kay Satanas. Kung paano nagwakas ang buhay ni Flavio sa isang pagtarak nito ng talim sa kanyang sikmura, kasabay ng pagbitaw nito ng isang sumpa sa kanyang muling pagkabuhay bilang isang masamang nilalang na walang awang papatay sa mga tao. Ito ang kwentong paulit-ulit kong naririnig noon mula sa mga tao. Ang hindi nila alam, maging sa panaginip ko, ay nakikita ko ang eksena ng paghihirap ng kalooban ni Flavio. Isang tagpo na hindi ko naiintindihan kung bakit nakikita ko sa aking panaginip. Pagkalipas ng 10 taon, ay tuluyang nakalimutan ng mga tao ang tungkol kay Flavio, habang si Tatang Teban naman ay ipinagpatuloy ang pagiging antingerong babaylan. Pero dala niya sa kanyang dibdib ang bigat ng pagkakamaling nagawa noon ng mga tao sa pamilya ni Flavio. Dahil dito, naghanap siya ng mga binatang sasanayin niya upang maging pinakamalalakas na manunugis ng mga aswang na siyang haharap kay Flavio sa oras na muli itong magbalik sa aming baryo. Saan ka na naman ba pupunta, Ramon? Sa baryo ng Sampaguita. Anong gagawin mo ron? Ano ba ang ginagawa ng isang manunugis ng mga aswang, ha, Beli? Ramon, tumigil ka na. Hindi ka pa ba natuto sa mga nangyari noon? Beli, nakaraan na yun. Kalimutan mo na yun. Isa pa, ang baryong pupuntahan ko ay may gumagambalang mga aswang. Mga aso ron na may malalaking bibig. Ang sabi, mga sigbin daw na unlaon. Ayan ka na naman, Ramon eh. Naniniwala ka naman sa mga sabi-sabi. Minsan na kayong nagkamali sa hinalang yan. Huwag mo lang ulitin pa. Beli, matagal ng panahon yun. Nakalimutan na nga ng mga tao eh. Pero ikaw, hindi ka yata makamove on. Ay nako, ewan ko. Pero sa tuwing naaalala ko ang nangyari noon, naiisip ko na baka magkatotoo ang sumpa ni Flavio sa ating baryo. Sus, ikaw ito nagpapaniwala sa mga tao eh. Alam mo, hindi totoo ang sumpa-sumpa. Isa pa, nagpakamatay si Flavio, hindi ba? Kaya nung inaalala mo, patay na siya. Tandaan mo rin na walang nakakita sa bangkay ni Flavio. Natatakot ako, Ramon. Baka buhay pa siya at balikan ka niya. At madamay pa ang mga anak mo. Hindi ko hahayaang mangyari yun. Ano ka ba? May taglay akong gintong palakol ng dragon. Kaya imposibleng matalo niya ako. Ito ang usapan ng aking mga magulang. Nang magising ako ng umagang yun, pinagtatalunan nila ang tungkol sa sumpa ni Flavio. Alam kong si tatay ang nanguna sa pagsunog sa bahay ni Flavio. Kaya nag-aalala rin ako para sa kanya. Maya-maya pa ay bumangon ako at bumaba na sa aking katre. Nakatayo ako habang iniisip ko ang mga napanaginipan ko. Nang maramdaman ni nanay na gising na ako, pumasok siya sa loob ng kwarto ko at nadatnan niya kong may malalim na iniisip. Anak, anong iniisip mo?
Nay, dinalaw na naman po ako ng isang masamang panaginip. Kasama ang kwento ni tatay noon tungkol kay Flavio. Nay, natatakot ako eh. Parang totoo po kasi yung mga nilalang na nakita ko sa panaginip ko. Anak, panaginip lang yon. Hala, sige na. Lumabas ka na ng kwarto mo at paalis na ang tatay mo. Pero Nay, paano po kung totoong panaginip ko na yun? Papunta na po ang mga alagad ni Flavio sa baryo natin, Nay. Dahil sa sinabi ko, ay bumakas ang takot sa mukha ni nanay. Pero pinilit niyang pinapakalma ang loob ko. Nay, bakit po ba nakakakita ako ng ganong klaseng eksena sa panaginip ko? Ano po ba nangyayari sa akin? Malakas ang kutob kong namana mo ang kakayahan ng lolo mo. Isang babaylan ang lolo mo, anak. Kaya nag-aalala rin ako kapag may mga panaginip kang ganyan. Bakit po, Nay? Dahil ang tawag doon, isang pangitain na magbibigay sa iyo ng babala upang makapaganda. Pero hindi naman lahat ng panaginip ay totoo, anak. Malay mo, kung nadala mo lang sa pagtulog mo ang mga kwentong naririnig mo mula sa mga tao. Sana nga po, Nay, ay ganun lang. Hala, sige na, halika na rito. Lumabas na tayo sa kwarto mo. Paglabas namin ni nanay, ay nadatnan ko ang aking ama na si Ramon na naghihintay sa amin sa sala. May dala itong gintong palakol ng dragon na ginagamit nito laban sa mga kampon ng kadiliman. Isinantabi ko na lamang ang mga pinag-usapan namin ni nanay. Tay, aalis na naman po kayo? Oo anak, kailangan kong gawin to eh. Lalo na't parami na ng parami ang mga nabibiktima ng mga aswang naon-laon. Tay, kailan po kayo babalik? Kapag napatay ko na ang aswang na gumagambala sa baryo ng Sampaguita. Tay, mag-iingat po kayo ah. Hindi ko alam na yun na pala ang huli naming pagkikita at pag-uusap namin ng tatay ko. Dahil sa gitna ng kagubatan sa baryo ng Sampaguita ay naganap ang unang paghaharap nila ng pinuno ng mga aswang na si Flavio. Sa wakas, nagkaharap ulit tayo, Ramon. Sino ka? Magpakilala ka! Tinanggal nito ang kanyang taklob sa ulo. Saka nito itinaas ang kanyang tungkod na kahoy. Lumitaw ang malakas na liwanag sa dulo nito. Siya namang paglapit ng mga sigbin na unlaon. Humanay ang mga ito sa likod ng lalaking nakabalabal. Dito na nga nagsimula ang unang paghaharap ng manunugis ng mga aswang na si Ramon at ang pinuno ng mga aswang na unlaon na si Flavio. Sa gitna ng kagubatan ay hawak ni Ramon ang gintong palakol ng dragon. Parehong nagliliyab ang kanilang mga sandata. Yun ang hudyat na nakabalik na talaga si Flavio, ang lalaking nagsanla ng kaluluwa sa hari ng kadiliman na si Satanas upang mapanatili ang kanyang lakas at buhay. Kailangan niyang kumain ng anino ng mga taong makakalaban niya, lalo na ng taong naging dahilan ng pagbabalik niya. Hayop ka, Ramon! Pinatay mo ang buong pamilya ko! Pinangunahan mo ang pagsunog sa kanila! Paano ka nabuhay, Flavio? Akala ko'y patay ka na! Bakit? Nagulat ka ba? Hindi ako nagulat. Dahil alam ko na ang ginawa mo. Nagkamali ka sa pagpapakita mo sa akin. Dahil tutuluyan na kitang patayin ngayon. Ikaw ang mamamatay dito at hindi ako. Pagsisisihan mo ang ginawa mo sa pamilya ko. Kasama ng mga taong nagpauto sa'yo. Baka nakakalimutan mong manunugis ako ng mga aswang. At hindi ko hahayaang magtagumpay ka. Isa ka nga manunugis sa mga aswang. Ngunit pumanig ka at naniwala sa mga tao. Kahit hindi mo alam ang buong katotohanan. Anong katotohanan? May testigo ko, Flavio. Alam ng taong bayan na nagsisinungaling ka.
Ginagamit ninyong itin ninyong kapangyarihan para pumatay ng mga tao. Hindi totoo yan. Nagsagawa ng ritual ang aking ina para pagalingin ang mga tao sa sakit nila. Para protektahan kayo laban sa sakit na kumakalat sa baryo ninyo. Pero anong ginawa ninyo? Pinatay ninyo sila. Huwag kang gumawa ng kwento para linisin ang pamilya mo. Hindi ako gumagawa ng kwento, Ramon. Yun ang katotohanan. Pero hindi na mahalaga yun ngayon. Dahil ang mahalaga sa akin ay kung paano kita papatayin. Yun ay kung kaya mo. Oo, kayang-kaya kitang patayin. Pero huwag kang mag-alala, Ramon. Pinatay ko na rin ang sinasabi mong testigo na si Norman. At ngayon ikaw naman ang isusunod ko para magkasama na kayo. Pagsisisihan ninyong lahat ang ginawa ninyo sa pamilya ko. Kasabay ng pagsigaw ni Flavio, ang pagdagundong ng kulog at kidlat na sumanib sa kanyang nagliliwanag na bolang apoy mula sa dulo ng kanyang tungkod. Sa pagtaas naman ng gintong palakol ni Ramon ay nagtalo ang taglay na liwanag ng kanilang sandata. Yun ang hudyat ng labanan. Salubungan sila sa gitna. Kaliwa at kanan ang ginawang paghataw ni Ramon sa ulo ng mga unlaon na umaatake sa kanya gamit ang kanyang palakol, habang si Flavio naman ay panay ang palo sa kanya gamit ang tungkod. Dahil mas malakas ang kapangyarihan ni Flavio, walang nagawa si Ramon. Pasadsad siyang bumagsak sa lupa habang tangan ang gintong palakol ng dragon. Dito ka na mamamatay, Ramon. At isusunod ko ang buong pamilya mo. Hindi mo masasaktan ang pamilya ko. Manood ka, Ramon. Iisa-isahin ko ang pamilya mo. Isusunod ko ang asawa mo at anak. Ipapakita ko sa iyo ngayon kung paano ko sila papaslangin at kung ano ang mangyayari sa kanila sa oras na makita ko sila. Mula sa kanyang harapan, nagbago ang anyo ni Flavio. Lumaki ang bibig nito. Pumula ang kanyang mga mata at humaba ang mga kuko nito sa kanyang daliri. Sabay tutok nito ng tungkod sa nakahigang si Ramon. Mas tumindi ang liwanag sa dulo ng tungkod nito. Kitang-kita ni Ramon kung paanong kinain ni Flavio ang kanyang anino. Lumitaw pa ang mahaba nitong dila na para bang sarap na sarap ito sa lasa ng kanyang anino sa kangumisi ng nakakakilabot. Anong klaseng nilalang ka? Anong ginawa mo sa anino ko? Mamatay ka na, Ramon. Umpisa pa lang ito. Pagbastad mo kung paano ko lalantakan ang laman loob mo. Mabilis na umatake si Flavio. Kinagat niya sa leeg si Ramon. Nagkikikisay ang katawan nito, kaya nabitiwan ni Ramon ang kanyang palakol. Pinagtulungan din itong lapain ng mga unlaon. Dala ng galit ni Flavio, itinarak niya ang tungkod sa ulo ni Ramon hanggang sa tuluyan itong mamatay. Naiwan ang gintong palakol ng dragon sa lupa. Mga alagad ko, dalhin ninyo ang sandatang ito sa pusod ng kagubatan, sa loob mismo ng pinakamatandang kuweba. Bantayan ninyong mabuti ang palakol dahil sa oras na may makakuha nito ay ito na rin ang magiging katapusan nating lahat. Nang mawala sa kanyang paningin ang kanyang mga alagad na unlaon, ay nilinisan ni Flavio ang lugar na yon. Babalik na siya sa kanyang baryo, sabay lakad na parabang walang nangyari. Kinabukasan naman sa loob ng aking kwarto, butil-butil ang pawis ko sa noo. Napabalikwas ako ng bangon nang mapanaginipan ko ang isang eksenang yon na parabang totoong totoo. Kaya hinanap ko kagad si tatay dahil siya
ang nakita kong pinatay ng aswang sa panaginip ko. Ang sabi dati ni nanay, may lahi daw kaming babaylan, kaya may mga pagkakataon na para bang ang mga panaginip ko ay nagkakatotoo. Nay! Nay, nasan ka po? Si tatay po, nasan siya? Mabilis na pumasok si nanay sa loob ng silid ko at baka sa mukha nito ang pag-aalala. Anak, bakit ka sumisigaw? Nanaginip ka na naman ba? Opo, Nay. Si tatay po, Nay. May pumatay po sa kanya. Anak, ano ka ba? Panaginip lang yon. Pero Nay, parang totoong-totoo po eh. Pinagtulungan po ng mga aswang si tatay. Anong itsura ng aswang ang pumatay kay tatay mo? Isa pong nilalang na may kakayahang lumaki po ang bibig. Ganon din po ang kanyang mga alagad na kahawig ng aso. Unlaon po ang tawag niya sa kanyang mga alagad. Nagiganti po ang mga aswang na pumatay kay tatay. Siya raw po si Flavio. Bumakas sa mukha ni nanay ang takot. Hinaplos niya ang aking buhok at sinabing panaginip lang ang mga yon. Pero sa puso ko, sinasabing totoo ang mga nakita ko. Maaaring napahamak na si tatay. Hindi nga ako nagkamali dahil nabalitaan namin nung hapon na ang tatay ko raw ay namatay habang ginagawa niya ang kanyang tungkulin bilang isang manunugis. Halos maubos ng mga aswang ang katawan ni tatay, kaya nang ilibing namin siya ay sobrang sakit ang nararamdaman namin ni nanay. Lalo na at ulo na lang ni tatay ang nakabalik sa amin. May tama pa yun ng saksak mula sa isang matulis na sandata. Iyak ako ng iyak ng panahong yun dahil totoo ang mga nakita ko sa panaginip ko. Habang si Tatang Teba naman ay nakita kong umiiyak din sa harap ng puntod ni tatay. Ito na ang matagal ko nang kinatatakutan. Nagsimula na si Flavio. Tinutupad na niya ang kanyang sumpa. Maging ang mga tao ay natakot sa sinabing yun ni Tatang Teban. Ang ilan naman ay binaliwala lang ang sinabi ng matanda. Hindi raw totoo ang sumpa. Ngunit ako, alam ko, isa itong masamang pangitain ng paglaganap ng lagim sa baryo ng Santa Maria. Magmula nang mamatay si tatay, ay naging malungkutin na ang nanay ko. Palagi na siyang nagkukulong sa kanyang kwarto habang umiiyak. Si Tatang Teba naman ay umaalalay sa amin sa panggastos sa pangangailangan namin. Tulong niya raw yun bilang pagpapakita ng pasasalamat sa serbisyong ginawa noon ni tatay. Dahil wala na kaming ibang maaasahan, ako ang nagpatuloy sa trabahong naiwan noon ni tatay, ang maging isang tindero ng kahoy na panggatong. Kasama ko ang kaibigan kong si Fidel, na anak naman ni Mang Norman. Lando, nakikiramay pala ako sa nangyari kay Mang Ramon ha. Salamat. Ano nga palang balita? Nalaman ba kung sinong pumatay sa tatay mo? Hindi eh. Kahit sinabi kong nakita ko ang totoong pumatay kay tatay, hindi naniniwala ang mga tao. Lalo na kapag sinabi kong napanaginipan ko lang. Narinig ko nga at pinagtawanan ka lang nila. Anong plano mo ngayon? Wala akong plano. Saan ko naman hahanapin ang aswang na pumatay kay tatay, di ba? Hindi ko naman siya kilala eh. Sumama ka na lang kaya sa akin. Saan naman? Doon, sa bahay ni Tatang Teban. Nagpapaturo ko sa kanya para maging isang manunugis ng mga aswang eh. Alam mo naman, di ba? Pareho ang dahilan ng pagkamatay ng tatay natin. Gusto ko ng hustisya para sa kanya. Hustisya? Para kanino? Para sa tatay natin na pumatay sa isang pamilya ng magsasaka? Kung tutuusin, ang mga ama natin ang mali. Kahit na. Kung di tayo kikilos, uubusin niya mga tao rito. Ikaw, papayag ka ba na madamay ang nanay mo sa pagiganti ni Flavio? Siyempre hindi, di ba? Hindi ako nakapagsalita sa sinabi niyo ni Fidel. Paano nga kung humantong sa ganun ang galit ng mapaghiganting aswang?
Kailan ka pakikilos? Kapag wala na ang mga mahal natin sa buhay, ganun ba? Pag-iisipan ko pa, Fidel. O teka, saan ka pupunta? Maglalako ko ng panggatong. Gusto mo ba sumama? O sige tara, tulungan na kita magbuhat. Agad na kinuha ni Fidel ang nakagapos na mga kahoy. Tig-isa kaming pasan ng gatong at naglakad sa mabatong kalsada para magtinda. Gatong! May panggatong na po ulit ako. Bili na po kayo ng panggatong, mga suki. Pabira. Sa dinami-rami na madadaanan natin, ang pangkat pa ni Tonyo ang makikita natin. Sila talaga ang dahilan ng pagsasanay ko sa pakikipaglaban para hindi na nila ako inaapi. Hayaan mo na lang sila, Fidel. Hindi naman tayo magkakaroon ng pera sa kanila eh. Tama ka, Ramon. Pero natitiyak kong pagtatawanan ka na naman nila kapag nakita ka ng mga yan dahil sa pagiging payatot mo. Subukan nila nang makita nila ang hinahanap nila. Mas malaking insulto kung ang kagaya kong payatot ang magpapabagsak sa kanila. Aba, ang lakas din ng loob mo ah. Siyempre, nariyan ka eh. Pagtapat nga namin ni Fidel sa pangkat ni Tonyo at ng mga kaibigan niya, pinagtawanan ako ng mga yon. Payatot daw ako na para bang langgam. Nagbubuhat daw ako ng mas malaki pa kaysa sa akin. Ibinaba ko ang pasan kong panggatong at hinarap ko sila. Si Fidel naman, hindi nakaimik dahil takot ito sa grupo ni Tonyo. Eh ano naman kung payatot ako? Kesa naman sa inyo. Malaki nga ang katawan, sakit naman ng ulo ng mga magulang. Lando, ano ka ba? Naghahanap ka ba ng away? Tumabi ka muna, Fidel. Matagal na akong nagtitimpi sa mga panlalait nila sa akin eh. Tignan ko lang kung maaasar pa nila ako sa gagawin ko ngayon. Teka Lando, anong gagawin mo sa mga kahoy na yan? Ipapalo ko sa matigas nilang pagbumuka. Lumapit ako sa gitna. Maging si Tonyo ay lumapit din. Dala ang bote ng alak at binasag yun. Akmang isasaksak niya ito sa akin. Ngunit pinalo ko kagad siya ng kahoy. Tinuruan ako noon ni tatay kung paano makipaglaban. Hindi man ako kasing husay ni tatay, ngunit kaya kong pabagsakin si Tonyo kahit may armas pa ito. Dahil sa ginawa ko sa lalaki, tumulong na rin ang mga kaibigan niya. Pinagtulungan nila ako, kaya tumulong na rin sa akin si Fidel. Nang mapabagsak ko sila, ay tinungtungan ko sa muka si Tonyo ng isa kong paa. Ano ha? Sinong payatot at lampas atin ngayon? Puro ka lang naman pala dakdak eh. Pero wala ka naman palang binatbat. Lando, tama na! Awat na, Lando! Saka lang ako lumayo kina Tonyo at sa mga kasama niyang nakahandusay sa lupa. Anong kaguluhan ito? Sabay kaming napalingon ni Fidel sa gawi ng matandang nagsalita sa aming likuran. Anong nangyayari dito, Fidel? Ginugulo po kasi nila si Lando eh. Kaya yan po na pala nila nang pumalag po si Lando. Lando, mag-usap tayo. Halika sa bahay. Sama po ako. O sige, halina kayo. Iniwan ko ang panggatong ko sa gilid ng kalsada at binilinan si Tonyo na ibenta ang gatong ko dahil kasalanan nila kung bakit hindi ako nakapaglako ng kahoy. Nakatayo ang bahay ni Tatang Teban sa gitna ng palayan. Kaya pagpasok namin sa loob ng kanyang kubo ay agad na akong nagtanong sa matanda. Tungkol po ba saan ang pag-uusapan natin, Tatang Teban? Tungkol ito sa panaginip mo, Lando. Nabanggit sa akin ni Fidel ang napanaginipan mong nangyari sa iyong ama. Opo, napanaginipan ko nga po nangyari kay tatay. Para po talagang totoo dahil kinabukasan nun ay nabalitaan namin ang pagkamatay ni tatay. Maaaring yun nga ang nangyari sa iyong ama. Natatandaan mo ba ang itsura ng taong pumatay kay Ramon? Sa panaginip ko po, hindi ko po nakita ang itsura ng nilalang na pumatay kay tatay eh. Ngunit napansin ko po na nakasuot ng balabal ang taong yun. Tinawag siya ni tatay na Flavio. Ano pang napansin mo bukod sa kanyang kasuotan at pangalan? Meron po siyang hawak na tungkod. Nahugis, letrang Y po. Sa dulo nito,
May nagliliwanag na bolang apoy. Kinain po niya ang anino ni tatay bago nilantakan ang kanyang lamang loob. May narinig ka bang sinabi niya? Opo galit na galit po siya kay tatay Maaaring totoo nakita mong eksena sa panaginip mo, Lando. Dahil may ganyan din akong kakayahan. Ito ang dahilan kung bakit kita kinakausap ngayon. Dahil nawawala ang sandata ng iyong ama. Alam mo ba kung nasaan ang gintong palakol ng dragon ni Ramon? Hindi po ko sigurado kung tama po ang narinig ko. Pero nabanggit po ng pinuno ng mga aswang na itago raw ang sandata ni tatay sa pusod ng kagubatan sa loob lang daw po ng pinakamatandang kuweba roon. Bakit gusto niyang itago ang sandata ni Ramon? Ito raw po ang kanyang kahinaan at katapusan nilang lahat. Tama. Tama nga ang kutob ko. Ang sandatang hawak ni Ramon ang nag-iisang armas na makakatalo sa aswang na imok-imok. Ano ho? Ano po ang aswang na imok-imok? Siya ang nilalang na kumakain ng anino ng kanyang biktima. Dati siyang mangkukulam na kapag nag-alay ng kaluluwa sa demonyo ay magiging aswang na imok-imok. Diyos ko, nag-alay po si Flavio ng kanyang kaluluwa sa hari ng dilim upang makapagiganti lang. Oo, Fidel. Ginawa niya yun dahil sa sobrang galit. Siya ngayon ang kalaban natin dito. Hindi niyo ba alam na merong nangyayari sa mga kababaryo natin ngayon? Po, ano pong ibig niyo sabihin, Tatang Teban? May mga tao nang nawawala ang kanilang anino. Lahat sila ay maaaring mamatay. Paano po sila mamamatay? Sa oras na masikatan ng araw ang katawan ng taong walang anino, ay masusunog siya hanggang sa maging abo. Ibig po sabihin, nagsisimula na po si Flavio sa pag-iiganti? Tama. Tama ka, Fidel. Hindi po namin alam ang tungkol sa bagay na yan. May natagpuan ng mga abo sa kakauyan. Hinala ko tao sila na doon pinaslang. Si Flavio, may mga alaga din sa Sigbin na kung tawagin ay unlaun. Alam ko po ang tungkol sa ganyang klaseng nilalang, Tatang Teban. Kaya nga kailangan ko tulong mo, Lando. Ikaw lang ang makakakuha sa sandata ng iyong ama. Kapag hindi tayo kumilos, kakainin ng aswang na imok-imok ang anino at laman loob ng kanyang mga biktima. Sa ngayon, anino pa lang ang kinakain niya. Paano pa sa mga susunod na araw? Naisip ko rin po tungkol sa bagay na yan, Tatang Teban. Hinala ko, para mapanatili ni Flavio ang kanyang lakas at kapangyarihan ay kailangan niyang kumain ng anino ng tao. Araw-araw. Tama po ba ang kutob ko, Tatang Teban? Oo, Lando. Tama yon. Ang tawag doon ay pag-aalay. Kaya nga kailangan na natin kumilos sa lalong madaling panahon. Bawiin mo ang sandata ng iyong ama sa kamay ng mga Sigbin na unlaon. Ngunit paano po, Tatang Teban? Kailangan mo dumaan sa isang matinding pagsasanay. Ipagkakaloob ko rin sa iyo ang medalyong Infinito de Diyos. Sa tulong ni Fidel, dalawa kayong haharap sa mga nagbabantay na mga unlaon doon sa kuweba. Para saan naman po ang medalyon? Para saan pa ba? Para may proteksyon kayo laban sa mga Sigbin na unlaon at aswang na ibok-imok. Ito ang ibig sabihin ng mga panaginip mo, Orlando. Kung ganun po, ang mga panaginip ko po ay isa palang babala. Tama ka, Lando. Ang nakikita mong panaginip ay isang pangitain na nagpapahiwatig sa iyo ng matinding panganib. Yun ang patunay na ikaw ang sunod na tagapagmana ng sandata ni Ramon. Kung may mga biktima na po sa lugar natin, Chuck, narito lang po sa paligid si Flavio. Tama ka, Fidel. Kasalanan ng mga tao kung bakit naging masama si Flavio. Ngunit mali pa rin ang ginagawa niya dahil nandadamay siya ng mga tao walang kinalaman sa mga nangyari sa kanyang pamilya. Lando, hindi na yan maiisip ni Flavio dahil nilamon na siya ng galit at kapangyarihan ng dilim. Nangyari ang lahat ng ito dahil sa maling paratang ng magkaibigang Ramon at Norman. Ikinuwento sa amin ni Tatang Teban ang tungkol sa nangyari noon kay Flavio.
Hindi kagad kami nakapagsalita ni Fidel. Tila may kutsilyong tumusok sa aking puso nang marinig ko ang kwento ng matanda. Kung ganun po, siya rin na maaaring pumatay kay Tatay Norman. Oh, Fidel. Kahit patay na ang magkaibigan, hindi siya titigil. Mag-iingat kayo, Lando. Tsak, naiisa-isahin niya ang pamilya ni Ramon at Norman, pati na ang mga taong sumunog sa bahay ni Flavio. Bantayan mo ring mabuti ang nanay mo, Lando. Huwag mo siyang iiwang mag-isa. Opo, Tatang Teban. Ano pong kailangan kong gawin upang mapigilan po si Flavio? Bawiin ang sandata ng iyong ama at magsanay ka sa pakikipaglaban. Gagawin kitang pinakamalakas na manunugis ng mga aswang. Ako rin po tutulong ako para sa aking ama, para sa mga taong maaari pa niyang masaktan pagdating ng araw. Hindi magiging madali ang pagsasanay ninyo dahil hindi basta-basta ang mga nilalang na haharapin ninyo. Nakahanda po ako, Tatang Teban. Ako rin po, Tatang Teban. Kailan po kami magsisimula ng pagsasanay, Tatang Teban? Sa lalong madaling panahon. Pagkatapos naming malaman kung kailan kami magsisimula sa pagsasanay, hindi ako nakatulog ng gabing yon. Iniisip ko ang panaginip ko at si Flavio. Kinakabahan ako sa maaaring kahinatnan ng pakikipagharap ko sa mga aswang. Lalo na at alam kong kasalanan ni tatay kung bakit naghihiganti ngayon si Flavio. Wala na raw makakapigil kay Flavio, kundi ang kamatayan lamang. Sa pagsisimula ng aming pagsasanay, ay sinukat ng matanda kung hanggang saan ang lakas ng aming katawan. Si Fidel kagad ang aking nakatunggali. Patpat muna ang gagamitin yung dalawa. Ang focus ng pagsasanay ninyo ay sa lakas mo, Lando, sapagkat si Fidel ay marami na siyang kaalaman sa pakikipaglaban. Kaya sige na, simulan nyo na ang laban. Paano ba yan, Lando? Walang kaibigan muna. Kailangan mo rin matutunan ang mga nalaman kong estilo sa pakikipaglaban. Sige na, umatake ka na agad, Fidel. Umatras ang matanda at pinanood kami. Ilang beses akong tinamaan ng patpat ni Fidel. Talagang masakit ang bawat pagtama nito sa aking katawan. Ah, ganon. Gusto mo talaga ng laban, ha? Aray! Aba, siniseryoso mo talaga ang laban, ha? Tinamaan mo agad ako sa braso. Gagawin ko lang gunisa ang katawan mo, Fidel. Ano? Kaya pa? Huwag ninyong gawing laro ang pagsasanay ninyong dalawa. Mag-focus kayo sa galaw ng kalaban. Lalong-lalo ka na, Lando. Nakikita kong madali kang tatamaan ng armas ni Fidel kapag pinasingit mo siya sa pagitan ng iyong braso. Narinig mo, Lando? Heto, salagin mo! 5 magkakasunod na pagpalo ang ginawa ni Fidel sa aking patpat. Nabitiwan ko ang patpat, kaya naman napangisi si Fidel. Paano ba yan? Natalo ko ang depensa mo. Naunahan mo lang ako, Fidel. Kaya kahit wala akong sandata, hindi ka pa rin mananalo sa akin. Lando, ang taktikang naiisip mo ang gawin mo. Huwag mong isipin na si Fidel ang kaharap mo. Isipin mo ang panaginip mo, kung paano pinatay ang tatay mo, kung paano ang reaksyon mo kapag kaharap mo na si Flavio. Naging dahilan ang mga sinabi ni Tatang Teban upang kumilos ako ng mabilis para pabagsakin ang kaibigan kong si Fidel. Nagulat ang dalawa dahil kumilos ako na para bang hangin. Hindi nahuli ni Fidel ang kamao ko at tumama yon sa kanyang muka. Umawat naman si Tatang Teban nang luhuran ko sa dibdib si Fidel. Tama na, Lando. Panalo ka na. Tama ang naisip mong taktika. Ang lituhin ng kalaban at gawing malikot ang galaw ng katawan mo para maisahan mo ang katunggali mo. Grabe ka, Lando. Ginulat mo ako, ah. Ang husay mo pala. Akin na ang kamay mo. Aalalayan kitang tumayo. Hinila ko ang kamay ng kaibigan kong si Fidel para makatayo ito. Saka kami humarap.
kay Tatang Teban. Maganda ang ipinakita niyong laban. Ngayon naman ay ang pagsasagawa ng ritual para sa medalyong ipagkakaloob ko sa inyong dalawa. Pagkatapos po nun, wala na po ba? Simula pa lang ang pagbibigay ko sa inyo ng medalyon, Lando. Sapagkat ang palakol naman ang pag-aaralan mong gamitin, habang si Fidel na magiging alalay mo ay gagamitin naman ang pana. Sa sumunod na araw, ang paghawak naman sa palakol ang pinag-aralan ko kung paano ko patatamaan ang target na lata. Ilang beses akong sumablay at talagang nahirapan ako sa pag-asinta. Samantalang si Fidel ay natutunan niya kagad ang paggamit sa pana. Kaya naman, umabot pa ako ng 1 linggo bago ko natutunan ang paghawak sa palakol. Magaling! Nagawa mo na ang mga inaasahan kong kakayahan mo. Para bang muling nabuhay si Ramon sa katauhan mo, Lando. Ngunit sa nakikita ko, para bang mas malakas ka pa sa iyong ama. Po? Paano niyo naman po nasabi yan? Payatot ako. Dahil may kakayahan ka na wala ang tatay mo. Isa pa, kakaiba ang galaw mo. Palibasa ay payat ka kaya magaan ang kilos mo. Para kang lumulutang sa hangin sa tuwing tumatalon ka. Teka. Papuri po ba yan o pangaasar? Hindi, Lando. Sinasabi ko lang kung ano ang lamang mo sa tatay mo. Tignan mo si Fidel. Tatang Teban, pag yun na pong ituloy. Alam ko na po na mataba ako at malaki ang tiyan ko. Napatawa na lang ang matanda sa naging reaksyon namin sa pagbibiro ni Fidel. Isang gabi, nagsimula ng maghanda sa pagbibigay ng medalyon si Tatang Teban. Nasa loob kami noon ng kanyang kwarto habang nakasarado ang pintuan at mga bintana upang makulong daw ang usok mula sa insenso at kamangyan. 2 medalyon ang nakita kong hawak ng matandang si Tatang Teban. Itong medalyong Impinito de Diyos ang para sa iyo, Lando. Kung tinanggap sana ito ng iyong ama, hindi makukuha ang kanyang anino ng aswang na imok-imok. Kahit ang sigbin na unlaon ay hindi rin siya masasaktan. Ano naman po ang kakayahan ng medalyong Impinito de Diyos? Bibigyan ito ng proteksyon ang taong magsusot ng medalyon laban sa masasamang elemento. Magkakaroon din siya ng kunat ng balat na hindi tatablan ng kahit na anong sandata na patalim o bala ng baril. Nag-iinit din ito bilang babala na may aswang sa paligid. At bukod pa roon, magkakaroon din ng hindi nakikitang liwanag na pananggalang ang taong magtataglay nito laban sa kapangyarihan ng mga aswang. Malakas po palang ganyang uri ng medalyon, Tatang Teban. Ako naman po, anong medalyon po ang ipagkakaloob niyo po sa akin? Ito naman, ang medalyong San Miguel Arcangel. Ano naman po ang kakayahan niyan, Tatang Teban? Magkakaroon naman si Fidel ng kakayahang magpahilom ng sugat, kunat ng balat din at proteksyon laban sa barang, kulam at sa iba pang karunungang itim. Magtataglay ka rin, Fidel, ng 4 na kakayahan, kagaya ng talas sa pangamoy, pandinig, paningin, at panlasa. Ibig po sabihin, kapag nasuot na namin ang medalyon, otomatiko pong magiging malakas po ang katawan namin? Ganun ho ba? Hindi. Kailangan niyo pa rin matutunan ang mga orasyong na babagay sa mga suot ninyong medalyon. At yun ang dahilan kung bakit kailangan nating magsagawa ng ritual. Agad nga na sinimulan ni Tatang Teban ang pagsasagawa ng ritual. Kumalat ang usok sa loob ng silid nito, habang ang aming medalyon ay isinuot na namin sa leeg namin. Pinag-aralan din namin ang mga orasyong nararapat para sa aming suot-suot na agimat. Nang matapos ang matanda sa pagsasagawa ng ritual, naramdaman ko ang kakaiban lakas ng aking katawan. Nagkaroon din kami ng talas ng paningin, pandinig, pangamoy, at pakiramdam sa paligid. Pagsapit ng hating gabi, ay kinausap kami ni Tatang Teban.
Sa ngayon naman, Lando, alalahanin mo ang lugar kung saan dinala ng mga sigbin na unlaun ang sandata ng iyong ama. Ngunit malayo po ang baryo ng Sampaguita sa lugar natin. Hindi, Lando. Dahil may daang shortcut sa gubat papunta sa baryo ng Sampaguita. Ang pusod ng kagubatan ay matatagpuan sa pagitan ng baryo ng Santa Maria at Sampaguita. Mga ilang oras po ang lalakarin kung pupunta po kami sa pinakapusod ng kagubatan. 1 oras lang, Fidel. Kung ganun po, ay kaya namin lakarin yun. Bakit kailangan pong sa gabi namin to gawin, Tatang Teban? Upang maikubli ninyo ang anino ninyo laban sa aswang na imok-imok. Nagkakamali po kayo, Tatang Teban. Ang hawak pong tungkod ni Flavio ay meron taglay na liwanag na kaya pong magpalitaw sa anino ng kanyang kalaban. Hindi na niya magagawa ang bagay na yon dahil taglay ninyo ang mga medalyon. Kaya gabi kayo aalis ay dahil yun din ang oras ng pagtulog ng mga sigbin na unlaon. Konti lang ang gising sa kanila. Kaya tama lang ang oras na pagpunta nyo roon. Sige po, naiintindihan ko po, Tatang Teban. Kaya magtiwala kayo sa mga kakayahan ninyo. Sige na, humayo na kayo. Hangad ko ang tagumpay ninyong dalawa. Saka mag-iingat kayo. Agad kaming umalis at naglakad para hanapin ang pinakamatandang kuweba sa pinakapusod ng gubat. Ordinaryong palakol lang ang dala ko, habang si Fidel naman ay pana. Habang tinatahak namin ang masukal na bahagi ng kakahuyan papunta sa pusod ng kagubatan, panay naman ang linga namin sa paligid. Kahit walang presensya ng liwanag mula sa buwan, malinaw naming nakikita ang daan dahil sa aming medalyon. Lando, anong masasabi mo sa lugar na ito? Kakaiba to sa gubat na napuntahan ko. Matataas ang mga puno dito at malamig ang hangin dito. Kapag matataas daw ang mga puno, nangangahulugan daw nasa pusod na tayo ng kagubatan. Teka, naalala mo ba ang itsura ng lugar na kinaroroonan ng pinakamatandang kuweba? Oo, nakatayo yun sa gitna ng dalawang malalaki at matataas na puno ng nara. Habang abala kami sa pagtingin-tingin sa paligid, nag-init ang suot naming medalyon. Nagkatinginan kaming dalawa ng kaibigan kong si Fidel. Saka namin inihanda ang aming daladala na mga sandata. Fidel, maging alerto ka sa paligid. Hindi nagtagal ay tumambad sa aming paningin ang nakakakilabot na anyo ng mga sigbin na unlaon. Malalaki ang kanilang bibig na may matutulis pang mga ngipin. Umaangil sila ng malakas habang nakatingin sa aming dalawa. Lahat sila ay nakabantay sa kuweba habang tumutulo ang kanilang laway na may kasama pandugo na para bang mga nauulol na aso. Lando, anong gagawin natin? Maraming bantay sa kuweba. Kahit na ano mangyari, Fidel, babawiin ko ang sandata ni tatay, kaya humanda ka. Susugod na ako. Isang tango ang itinugon sa akin ni Fidel. Sabay tutok niya ng palaso sa mga kalaban. Ako naman ay agad nang tumakbo papalapit sa kinaroroonan ng mga sigbin na unlaon. Mataas akong tumalon at pagbagsak ko, bumaon ang talim ng aking palakol sa ulo ng mga sigbin na umatake sa akin. Pagbunot ko sa talim, binalingan ko ang sunod na lumapit sa akin. Habang si Fidel naman ay panay ang pagpapakawala sa kanyang palaso. Tumatama ang mga ito sa noo ng mga kalaban. Lahat sila ay bumabagsak na parabang tinamaan sila ng isang malakas na puwersa mula sa aming sandata. Ngunit hindi rin maiiwasan na tamaan kami ng kalmot at kagat nila. Ilang beses din kaming naibabalibag sa lupa. Gamit ang kanilang bibig, iwinawasiwas nila kami na parabang unan. Malalakas talaga sila at talagang nahirapan din kaming kalabanin sila. Mabuti na lang talaga at may suot kaming medalyon. Hindi rin kami nasusugatan sa bawat pag-atake ng mga sigbin na unlaon. Mga buwisit kayo! Ako naman ang aatake sa inyo! Mga asong bangkaw! Mataas akong tumalon.
para iwasan ang mga pagkagat nila. Tuluyang kaming nakipagsabayan sa pakikipaglaban sa mga sigbin na unlaon. Bawat pagbaon ng palakol sa kanilang katawan ay bumubulwak ang kanilang kulay itim na dugo. Umaangil ang mga ito dahil sa labis na sakit. Nang makahanap kami ng pagkakataon, agad kaming tumakbo papasok sa loob ng kuweba. Lando, hindi sila umabol sa atin Pinabayaan nila tayong makapasok sa loob ng kuweba. Totoo ba yun? Hindi maganda ang kutob ko. Tsak na marami ang... Hindi ko na natapos ang mga sasabihin ko nang tumambad sa aming paningin ang isang hanay ng mga unlaon. Anak naman ng putya Akala ko masabi ni Tatang Teban, tulog ang mga sigbin. Anong tawag sa mga yan? Nasisiguro kong nagising lang sila sa ingay natin dun sa labas. Lando, hindi sila umaatake. Kailangan natin magplano, Fidel. Ikaw ang haharap sa mga unlaon. At ako naman ang lalapit sa gintong palakol ng dragon. Kailangan natin silang gituhin. Dumampot ng bato si Fidel at sinubukan niyang batuhin ang mga ito. Ngunit hindi sila gumagalaw. Umaangil lamang sila na parabang mga galit na aso. Maya-maya pa ay itinutok ni Fidel ang kanyang pana sa mga kalaban. Ako naman ay humanda para sa pagtakbo upang makaakyat sa pader na bato ng kuweba. Pag sinabi kong takbo, tumakbo ka na, Lando. Sige, handa na ako. Isa, dalawa, takbo! Magkakasunod na pagpapakawala ng palaso ang ginawa ni Fidel ng mga sandaling yon. Sinabayan ko naman ng pagtakbo, paakyat sa pader, ang pag-atake niya sa mga kalaban. Ginamit ko ang palakol ko upang makasabit ako sa mga bato hanggang sa makarating ako sa altar. Dito na ako kinuyog ng mga unlaon. Bawat pagwasiwas ko sa sandata ko ay agad na may bumabagsak na kalaban. Ang mga unlaon na nagbabantang lumapit sa akin ay napapabagsak naman ni Fidel gamit ang kanyang pana. Lando, kunin mo na! Malapit na ako maubusan ng palaso, bilisan mo! Mabilis akong umatake sa mga unlaon. Lahat ng humarang sa akin ay agad kong tinatabas ang leeg. Kaya lang, may kakaiba silang lakas na hindi basta-bastang tinatablan ng sandata ko. Mabuti na lang at nahawakan ko ang gintong palakol ng dragon bago nila ako maabutan. Ibinato ko ang ordinaryo kong palakol sa sigbin na aatake sana sa akin. Saka ko ginamit ang sandata ni tatay na gintong palakol ng dragon. Ganun na lamang ang panlalaki ng aking mga mata nang sumabog ang malakas na liwanag sa loob ng kuweba at nasunog ang mga sigbin na unlaon. Ang ibang sigbin naman ay tumalsik at humampas ang kanilang katawan sa pader ng kuweba hanggang sa tuluyan silang masunog at maging abo. Fidel, tara na! Naubos na natin ang mga unlaon dito sa loob ng kuweba. Malalaki ang hakbang ng aming paa nang lumabas kami ng kuweba. Ngunit natigilan kami dahil mas marami pala ang nakaabang sa amin sa labas. Naku po, nalintikan na. Fidel, may palaso ka pa ba? Konti na lang to Kailangan mong bunutin ang mga palaso sa katawan ng mga unlaon na nauna nating napatay. Diyos ko, kaya ba natin sila? Sobrang dami nila, Lando. Huwag ka mag-alala. Ngayong hawak mo ng sandata ni tatay na gintong palakol ng dragon, wala na silang laban sa atin. Ngayon na, tapusin na natin silang lahat! Malakas akong sumigaw at tumakbo papalapit sa kinaroroonan ng mga unlaon. Nagulat ako sa dagdag lakas ng aking katawan dahil sa mahiwagang gintong palakol ng dragon. Mas nanlaki ang mga mata ko nang sa pagpalo ko sa mga kalaban ay lumitaw ang malakas na liwanag mula sa sandata ko. Nabuo ang hugis na dragon na liwanag at umatake ito sa mga unlaon. Ito mismo ang lumamon sa mga kalaban. Kitang-kita ko kung paanong kinain ng liwanag ang katawan ng mga unlaon, pati na
ang mga tatakasan ng kalaban ay hindi rin nakaligtas sa aking sandata. Lando, kakaiba pala sa data mong yan ah. Kaya pala itinago yan ni Flavio. Oo nga eh. Nagulat din ako, Fidel. Parang sa pelikula ko lang nakikita ang kapangyarihan nito. Lando, sa likod mo! May kalaban! Agad akong humarap sa lumuksong unlaon. Sinalubong ko agad ito ng palakol at bumaon ang talim nito sa mismong noo niya. Mula sa ere ay naging abo ang unlaon hanggang sa tuluyang natalo na namin ang mga nilalang na nagbabantay sa kuweba. Nang humupa ang kaguluhan, ang malakas na liwanag na hugis dragon ay muling bumalik sa aking palakol. Saka naglaho ang kislap nito. Indikasyong wala na ang aswang sa paligid. Nang mga sandaling yon, ay hindi ako makapaniwala sa ipinamalas na husay ng aking sandata. Ni sa panaginip, hindi ko inaasahan na masasaksihan namin ni Fidel na meron palang ganong klase ng kapangyarihan ang palakol ng dragon. Ngayong napatay na natin ang mga alagad ni Flavio, tsak na magwawala siya sa galit at gaganti sa atin panigurado. Yun naman ang paghahandaan natin, Lando. Ang mahalaga, nabawasan natin ang kanyang puwersa at nakuha pa natin ang kinatatakutan niyang sandata. Tama ka, Fidel. Sa husay na ipinakita nito sa atin, tsak na malakas ang laban natin kay Flavio. Agad naming nilinisan ang lugar na yon at bumalik sa bahay ni Tatang Teban. Madaling araw na yon kaya naabutan naming gising ang matanda. Tuwang-tuwa ito nang makitang nagtagumpay kami sa pagguwa sa gintong palakol ng dragon. Maya-maya pa ay nagpaalam na kami sa matanda para umuwi sa aming tahanan. Pagdating ko sa bahay ay tulog na rin si nanay, kaya dumiretso ko sa silid. Dahil sa pagod ay agad naman ako na nakatulog. Samantala, pagkalipas lamang ng isang oras ay dumating si Flavio sa kinaroroonan ng kuweba. Galit na galit ito nang makita niya ang mga nagkalat na abo ng mga alagad niyang unlaon. Nalaman din niya na may kumuha sa iniingatan niyang sandata. Makikita ang panginginig sa kanyang kamay habang hawak ang tungkod. Hindi maaari. Sino may gawa nito sa mga alagad ko? Magbabayad ang mapangahas na kumuha sa sandata ni Ramon. Itinaas nito ang kanyang nagliliwanag na tungkod. Mula sa madilim na bahagi ng kakahuyan, dumagsa ang mga panibagong alagad ni Flavio. Ang buong akala namin ay nabawasan na namin ang puwersa nito. Ngunit nagkamali pala kami dahil marami na itong alagad para sa inihahanda nitong pagsalakay sa aming baryo. Kaya naman, malakas itong nagsalita. Simula ngayon ay magiging abala tayo sa pagsalakay sa mga tao rito. Wala kayong ititira. Uubusin natin ang lahi nila. Kailangan ko lang mahanap kung sino ang kumuha sa sandata ni Ramon. Muli itong sumigaw. At mula sa dulo ng kanyang tungkod ay lumagablab ang kulay pulang bolang apoy. Tayo naman nakikilos, mga alagad ko. Bantayan ninyong mabuti ang lahat ng daanan ng baryong ito. Lahat ng lumabas, patayin ninyo! Sabay-sabay na umangil ang mga sigbin na unlaon habang nakatingala sila sa langit. Para bang tunog yun ng pagsang-ayon nila sa sinabi ng kanilang mahal na pinuno. Sumambit ulit ng nakakakilabot na orasyon si Flavio. Kaya naman, gumuhit ang kidlat sa langit at dumagundong ang malakas na kulog sa paligid. Tumama yon sa hawak nitong tungkod. Dahil dito, lahat ng mga unlaon ay yumuko at natakot sa kanilang pinuno na si Flavio. Pagkalipas ng 2 araw, nagising ulit ako mula sa isang masamang panaginip. Kaya maaga akong nagising at naghanda ng panggatong na ititinda ko
sa mga kababaryo ko. Magmula nang mapunta sa akin ang gintong palakol ng dragon, ay hindi ko na ito inihiwalay sa aking katawan. Si nanay naman ay tuluyan ng nakabawi sa pagluluksa niya sa pagkawala ni tatay. Isang tanghali, habang nagsisibak ako ng kahoy gamit ang sandata ni tatay, isang matandang babae ang tumawag sa akin mula sa labas ng aming bakuran. Kaya naman nilapitan ko siya. Halata ang pagod sa anyo nito habang hawak nito ang tungkod na gawa sa bulok na sanga ng kahoy na para bang nanggaling ito sa malayong paglalakad. Lola, ano pong kailangan ninyo? Nariyan ba? Si Ramon? Nako, matagal na pong patay si tatay eh. Ganun ba? Balak ko sanang humingi sa kanya ng tulong. Ano naman pong tulong, Lola? May gumagambala sa amin na mga aswang. Si Ramon lang ang alam ko na nakapagpapalaya sa kanila. Ang layo pa naman ang nilakad ko. Pero patay na pala siya. Hindi niyo po ba nabalitaan? Hindi, iho. Lando, sino ba ang kausap mo riyan? Sabay kaming napalingon ng matanda sa gawi ni nanay. Napapalapit sa aming kinaroroonan. Ako nga pala si Iska. Lola, ano pong sadya ninyo sa asawa ko? Gusto ko siya nagmakausap si Ramon. Hindi ko naman alam. Napatay na pala siya. Oho, ilang linggo na pong nakakalipas. Pumasok po muna kayo, Lola Iska. Nako'y salamat naman. Gusto ko munang magpahinga. Nauuhaw din ako. Sige ho, anak, ikuha mo muna ng tubig na maiinom si Lola Iska. Opo, Nay. Inalalayan ni nanay si Lola Iska na maupo sa bangko na malapit sa pinagsisibakan ko ng kahoy. Naisip ko naman na dalhin ang palakol sa loob ng bahay. Napansin ko kasing masama ang tingin ni Lola Iska sa gintong palakol ng dragon. Baka iniisip nito na pwedeng ibenta ito. Ngunit yung pala ang malaking pagkakamaling nagawa ko. Ang iwan si nanay sa tabi ni Lola Iska. Kaya pagbalik ko, wala na sina nanay at Lola Iska. Nay! Nay, nasan ka? Lola Iska! Nasaan na mga yun? Hawak ko noon ang isang basong tubig. Nang hindi ko mahanap si nanay, itinapon ko ang baso at hinanap siya sa paligid. Maigpit ang hawak ko sa aking palakol at halos sumabog ang dibdib ko dahil sa labis na pag-aalala. Nay! Nay, nasan po kayo? Anak! Nandito ko! Nay, ano pong ginagawa niyo sa silong ng bahay natin? Nasan po si Lola Iska? Anak, hindi siya totoong matandang babae. Ginamitan niya tayo ng ilusyon upang masigurado niyang ikaw ang kumuha sa palakol ng iyong ama. Ho? Ano pong ibig niyo sabihin? Anak, siya si Flavio. Binuhay niya ako para ihatid sa iyo ang isang babala. Ano po yun, Nay? Pagsisisihan mo raw ang pagkuha sa mahiwagang palakol. Teka, sandali po, Nay. Lumabas na po muna kayo riyan. Anak, hindi pwede. Tulungan mo ko. Kailangan hindi ako masikatan ng araw. Ho? Ano pong ibig niyo sabihin? Natigilan ako dahil nakita ko na wala ng anino si nanay. Nanginig ang buong katawan ko dahil sa pag-aalala at takot para kay nanay. Hindi ko nakakayanin kung pati siya ay mawawala rin sa akin. Nay! Diyos ko po, patawarin niyo ako. Hindi ko po kayo dapat iniwan. Hindi ko sana kayo hinayaang mag-isa kasama ang matandang yon. Wala kang kasalanan, anak. May kakayahan si Flavio na linlangin ang paningin natin. Naunahan tayo ng pagtitig sa mata niya, kaya gumana sa atin ang kanyang orasyon. Paano po nangyari yun? Pero may suot akong medalyon ah. Kahit may suot kang medalyon, anak, kapag ginamitan kanya ng orasyon ng mata, hindi ka makakaiwas sa kanya.
Anak, ano na gagawin ko? Natatakot ako, anak. Mamamatay ako kapag tinamaan ako ng liwanag na sikat ng araw. Nay, gagawa po ako ng paraan. Huwag po kayo mag-alala. Takot na takot ako ng mga sandaling yon. Kaya naman, kumuha ako ng kumot sa kwarto ni nanay at ibinalot ko yun sa kanyang katawan. Saka ko siya inalalayang pumasok sa loob ng kanyang silid at nagkulong ako roon. Anak, panahon na siguro upang malaman mo na si Tatay Teban ay ang aking ama. Kailangan ko ang tulong niya, anak. Ano po? Paano po nangyari yun? Matagal ako nagtanim ng sama ng loob kay tatay. Dahil mas pinili niyang umalis para maghanap ng agimat kesa ang alagaan si nanay na may sakit noon. Kung ganun po, totoo ko siyang lolo. Tama ka, anak. At yun ang dahilan kung bakit may taglay kang kakayahan na makakita ng katotohanan sa panaginip. Nananalaytay sa dugo mo ang pagiging isang antingerong babaylan. Hindi ako makapaniwala sa aking mga narinig mula kay nanay. Ngunit ng hapon din na yon ay iniwan ko si nanay. Pinuntahan ko si Tatang Teban na siya ko palang totoong lolo. Masama man ang loob ko dahil ngayon ko lang nalaman ang tungkol sa bagay na yon. Subalit naging masaya pa rin ako dahil nagkaroon ako ng lolo na isang antingero. Pagdating ko sa bahay ng matanda ay nagulat ito nang makitang may dala kong palakol. Lando, iyo! Anong ginagawa mo rito? Tatang Teban, si nanay po. Nabiktima po ni Flavio. Ano ka mo? Abay, paano nangyari yon? Nagpanggap po si Flavio na isang matandang babae. Lola Iscaraw po ang pangalan. Akala naman po namin si tatay ang hanap niya. Hindi ko po naramdaman na siya pala si Flavio. Teka, paano nangyari yon? Sabi po ni nanay, gumamit daw po ng itim na karunungan si Flavio para linlangin po ang aming paningin. Diyos ko, hindi ko alam na may ganong kapangyarihan si Flavio. O ano, kumusta na ngayon si Peli? Nasa loob po ng kwarto niya. Walang hiya talagang Flavio na yon. Bakit pati si Peli idinamay niya? Takot na nga po si nanay, Tatang Teban eh. Tulungan niyo po siya. Hindi ko po kayang mawala sa akin si nanay. Mapapagaling pa po ba natin si nanay, Tatang Teban? Oo, Lando. Gagawa tayo ng paraan para mailigtas natin si Peli. Tatang Teban, ngayon po kayo kailangan ni nanay. Tsaka, ipinagtapat na po niya sa akin ang buong katotohanan. Kung sino po kayo sa buhay namin ni nanay. Tatang Teban, bakit hindi niyo po sinabing totoo niyo kong apo? Sinabi na pala niya. Dahil sinabi ni Peli na wag daw kitang tatawaging apo. Hindi ako makapaniwalang sinabi na niya ang bagay na ito sa'yo. Bakit po? Dahil ibig sabihin nun, Lando, pinapatawad na ako ng nanay mo. Opo, sinabi niya na kailangan niya po ang tulong niyo. Nangangahulugan po na napatawad na nga po niya kayo. Naluluwa na napatitig sa aking muka si Tatang Teban. Kasunod ng pagbakas ng pag-aalala sa kanyang anyo. Sandali lang, Lando. Ihahanda ko lang ang mga gamit ko. Susubukan kong gamutin si Peli. Gagawin ko ang lahat para mailigtas ko ang anak ko. Nang maihanda ni Tatang Teban ang kanyang mga gamit, agad kaming nagtungo sa bahay. Pagdating namin ay dumiretso kami sa loob ng kwarto ni nanay. Nadatnan namin siya na nakabalot sa kumot. Nanginginig ang katawan dahil sa labis na takot. Peli, anak, narito na si tatay. Kumusta ka na? Tay, tulungan niyo po ako. Natatakot ako. Kinuha ni Flavio ang anino ko. Hindi ko po akalain na mabilis niya ako mabibiktima. Paano niya ginawa, Peli? Nakita mo ba kung ano ang ginamit niya sa'yo? Oo, ginamit niya po ang hawak niyang tungkod. Isa pa, nagbago po ang itsura niya. Lumaki po ang bibig niya at talagang natakot po ako. Kaya hindi ako nakakilos. Para ako na estatwa. Lumiwanag po ang kanyang tungkod at lumitaw ang aking anino.
Yun lang ba ang nangyari? May sinabi ba siya habang inaatake niya ang anino mo? Opo. Narinig ko pong may binanggit siya na isang orasyon. Tapos kitang-kita ko po na merong liwanag na bumalot sa aking katawan. At bigla na lamang ako nanghina pagkatapos nun. Napaso ako sa konting liwanag mula sa sikat ng araw. Saka ko lang po napansin na wala na pala akong anino. Hindi ako makapaniwalang may kakayahang panlilinlang si Flavio o kakayahang tagabulag. Tay, ano pong gagawin ko? Gusto ko pang mabuhay. Gusto ko pang makasama ang anak ko. Ayoko pang mamatay. Paano na ang anak ko kapag nawala ako? Huwag kang mag-alala, anak. Dahil sa oras na mamatay si Flavio, babalik ang anino sa'yo. Hanggat hindi pa sumasapit ang 3 araw, ay may panahon pa tayo para mabawi ang anino mo sa kanya. Sa tulong ni Lando, pipigilan namin siya at papatayin. Ngunit, baka mapahamak naman po ang anak ko. Hindi, Feli. May tiwala ako sa anak mo. Gagawa tayo ng paraan. Hindi ako makakapayag na pati ikaw ay mawala. Tatang Teban, ano pong gagawin natin? Kailangan mong hanapin kung saan nagtatago si Flavio. Isama mo ang kaibigan mo si Fidel. Malaki ang matutulong niya sa atin. Sa ngayon, lalagyan ko muna ng langis ang buong katawan ni Feli upang maproteksyonan siya pansamantala laban sa sikat ng araw. Sa tingin niyo po, saan po kaya nagtatago si Flavio? Malakas ang kutob kong matitsempuhan natin siya sa puntod ng kanyang pamilya. Saan po yun? Sa tuktok ng burol, kung saan doon nagsimula ang lahat. Kaya pagsapit ng gabi ay pinuntahan ko ang kaibigan kong si Fidel kasama si Tatang Teban. Nilagyan niya ng proteksyong medalyon ang pintuan ng silid ni nanay upang masamahan ko ang matanda laban sa pakikipagtunggali kay Flavio. Nang malaman ni Fidel ang nangyari kay nanay, nagulat ito dahil maging ang kanyang ina ay nabiktima rin pala ni Flavio. Umanda sa akin ng Flavio na yun. Pati si nanay dinamay niya. Wala namang kasalanan. Kaya nga kailangan na natin kumilos. Hindi lang ang mga magulang ninyo ang makakaranas ng ganitong kalupitan. Pati na ang mga inosenteng tao. Tsak madadamay sila sa galit ni Flavio at wala siyang paliligtasin. Kailangan na po nating umalis. Saan tayo pupunta? Saan pa? Haharapin na natin ang hayop na yon. Magkasama kaming 3 nang magtungo kami sa tuktok ng burol. Pagdating namin doon ay nagtago kami sa likod ng isang puno. Tanaw namin ang kinaroroonan ng mga puntod ng pamilya ni Flavio. Pagkalipas ng ilang minuto, yun na nga, dumating si Flavio. Naglalakad siya habang hawak ang kanyang tungkod. Kinilabutan ako dahil ang nilalang sa panaginip ko at ang itsura ni Flavio ay iisa. Kasama niya ang kanyang mga alagad na sigbin na unlaon. Ang mga ito ay pumalibot sa kinaroroonan ng puntod ng pamilya ni Flavio. Dito namin nasaksihan ang pagluha ni Flavio habang nakatingin ito sa puntod ng kanyang pamilya. Hindi ako titigil hanggat hindi nabibigyan ng hustisya ang mga nangyari sa inyo. Lumipas ba na 10 taon? Sariwang-sariwa pa rin sa aking alaala ang malupit na sinapit ninyo sa kamay ng mga taong bayan. Ngayong gabi, sinisigurado ko na may makakasama na kayong mahihimlay sa libingang ito. Itinaas ni Flavio ang kanyang tungkod, kasabay ng malakas niyang pagsambit ng orasyon na nagpalitaw sa kidlat at pagdagundong ng kulog sa kalangitan. Dito namin nasaksihan ang pagsanib ng liwanag sa bolang apoy na lumitaw sa dulo ng tungkod ni Flavio. Nagkatingin ng kaming 3 sa aming nasaksihan. Pagkalipas ng ilang sandali, humarap si Flavio sa kanyang mga alagad na unlaon
Unti-unti itong nagpalit ng anyo bilang aswang na imok-imok. Lumitaw ang malaki nitong bibig. Saka nalantad ang matutulis nitong mga pangil habang nakataas ang kanyang tungkod. Dito na siya nagsimulang mag-utos sa kanyang mga alagad na sigbin. Ngayong natagpuan ko na kung nasa ang gintong palakol ni Ramon. Salakayin ninyo ang bahay ng kanyang tagapagbana. Patayin ninyo ang mag-inang yun. At wala kayong ititirang buhay sa lahat ng mga taga rito. Sige mga alagad, magsikilos kayo. Hindi niya maaaring gamitin yun laban sa akin. Akmang aalis sana ang mga sigbin na unlauna para salakayin kami sa tahanan namin. Ngunit dito na ako nagpakita at humarang sa mga alagad ni Flavio. Kasunod ko naman sina Fidel at Tatang Teban. Nagulat ang mga ito nang makita ang nagliliwanag kong gintong palakol ng dragon at suot na medalyong Infinito de Diyos. Hoy, mga gunggong! Huwag na kayo magpakapagod na salakayin ako sapagkat narito na ako. Ako ba ang hanap nyo? Pwes, nandito na ako at ibibigay ko sa inyo ang labang hinahanap nyo. Salamat naman. At hindi na ako mapapagod na patayin ka. Magpasalamat ka dahil hindi ko tinuluyang patayin ang iyong ina. Yun ang pagkakamaling ginawa mo, Flavio. Dahil sinaktan mo nanay ko. Dahil dun papatayin kita at uubusin ko ang mga alagad mo. Kaya humanda ka dahil tatapusin ko na ang paggasik mo ng lagim sa baryo ng Santa Maria. At kapal ng mukha mo. Lalong-lalo ka na, Tatang Teban. Kayo may kasalanan sa pagkamatay ng pamilya ko. Kayo pa ang may kanang paslagin ako. Dahil hindi na makatarungan ang ginagawa mong paghiganti. Patay na ang mga taong naging dahilan ng pagkamatay ng pamilya mo. Ano pa ba ang pinaglalaban mo? Hanggat buhay ka, hindi ako titigil sa pagpatay. Habang nabubuhay ang natitirang lahi ng mga taong pumatay sa pamilya ko, kailanman ay hindi ako matatahimik. Mali ka. Narito kami para pigilan ka sa pag-aasik mo na lagim. At gusto kong sabihin sa'yo na hindi ikaw ang Panginoong Diyos para bawiin ang buhay na ipinagkaloob niya sa mga tao. Hindi rin kayo Diyos para sunugin ang aking pamilya. Binibigyan ko lang ng katarungan ng pagkamatay ng pamilya ko. Lalong-lalo ka na, Tatang Teban. Nanood ka lang. Wala kang ginawa para pigilan sila. Oo, kasalanan ko. Dahil nanahimik lang ako at walang ginawa. Pero mali ang ginagawa mong pag-iiganti sa mga tao. Hindi maitatama ng isang mali ang isa pang pagkakamali. Yan ang tandaan mo, Flavio. Wala tayo sa simbahan, tanda, para sermonan mo ko. Narito ko para tapusin ang buhay niyo lahat. Masasaksihan niyo ang pait ng aking pag-iiganti. Nakahanda kami sa pag-iiganti mo, Flavio. Hindi rin kami makakapayag na patayin mo ang lahat ng mga tao rito na walang kalaban-laban. Wala ka pa rin karapatan na patayin ang mga taong walang kinalaman sa mga nangyari sa iyong pamilya. Diyan ka nagkakamali, tanda. Lahat ng taong naroon, lahat ng mga taong nanahimik at hindi pinigilan na ginawang pagsunog sa bahay ng aking pamilya, lahat sila papatay ko. Kasama kayo. Sige mga alagad, patayin ninyo ang mga hayop na yan. Itinutok sa amin ni Flavio ang kanyang tungkod. Kasunod ng pagsugod ng mga sigbin na unlauna sa aming kinaroroonan. Ako naman ay mabilis kong iwinasiwas ang gintong palakol ng dragon at lumitaw ang liwanag nito na hugis dragon.
Lumipad at umikot-ikot ang liwanag sa paligid namin, kasabay ng pag-atake nito sa kinaroroonan ng mga sigbin na unlaon. Anong nangyayari? Anong uri ng kapangyarihan ng taglay ng gintong palakol ng dragon? Sinunog niya ang aking mga alagad! Simula pa lang to, Flavio. Para to sa mga taong biniktima mo at sa nanay ko. Hayop ka! Tsablong buang! Simulan na natin ang laban! Ako naman ang sumugod kay Flavio. Pero mabilis niyang itinutok sa akin ang kanyang tungkod. Tumama sa akin ang malakidlat na liwanag at dito ko naramdaman ang panghihina ng aking katawan. Napaluhod ako sa lupa dahil hindi ko maigalaw ang aking mga binti. Samantalang si Fidel ay panay ang pagpapakawala ng palaso sa ere. Si Tatang Teba naman na lolo ko ay nagsagawa ng orasyon gamit ang kanyang medalyong Infinito de Diyos. Tatang Teban, hindi ko po maigalaw ang katawan ko. Paglabanan mo ang itim na orasyon ni Flavio! Lumaban ka, Lando! Kaya mo yan! Wala ka nang magagawa, Lando! Matutulad ka rin sa mga taong pinatay ko! Makakagaya ka sa iyong amang si Ramon! Pati na ang pagpatay ko sa testigo si Norman! Ngayon naman, ikaw naman ang tutunawin ko! Lando, lumaban ka! Kaya mo yan! Huwag ka magpapatalo! Tatang Teban, hindi ko na po kaya ang sakit sa dibdib ko. Parang may mainit po na lubid na nakagapos sa buong katawan ko. Hindi po ako makagalaw. Ang itinuro kong orasyon gawin mo! Ang palakol, iwas-iwas mo! Sinunod ko ang lahat ng mga iniutos sa akin ni Tatang Teban. Ngunit hindi ito umubra. Kahit anong gawing pagwasiwas ko sa aking palakol, ay hindi ako nakawala sa kapangyarihan ng aswang na si Flavio. Umalingaw-ngaw ang malakas na tawa ni Flavio sa buong paligid habang unti-unting lumalaki ang kanyang bunganga. Sinusubukan niyang higupin ang anino ko, pero dahil sa aking medalyon na Infinito de Diyos, lumitaw ang hindi nakikitang pananggalang. Muli ring lumabas ang maladragon na liwanag mula sa aking gintong palakol at inatake nito ang ibang mga unlaon at ang aswang na si Flavio. Dahil dito, tuluyan akong nakawala sa itim na orasyon ni Flavio. Tumalsik ito at muntik makabitaw sa kanyang tungkod. Subalit agad din itong nakabawi ng lakas. Tapos ka na ba? Dakilang tagapagmana! Ako naman ang aatake sa iyo. Ito ang namnamin mo! Pakialamerong antigero! Sa pagtuktok nito ng 3 beses sa lupa gamit ang kanyang tungkod, mas lalong lumakas ang liwanag mula sa bolang apoy nito. Sinusubukan nitong higupin ang aking anino, pero dahil nga sa medalyong Infinito Diyos na suot ko, nabigo ito. Sakto rin na tinamaan ito ng palaso ni Fidel sa mukha niya. Gumanti naman si Flavio kay Fidel at tinamaan ito ng malakuryenteng liwanag mula sa tungkod ng kalaban. Kaya naman, nagkaroon ako ng pagkakataon para umatake sa aswang na imok-imok na si Flavio. Pero naging maagap ito at sinalubong niya ako ng hampas ng kanyang tungkod na direktang tumama sa aking leeg. Bumagsak ako sa lupa habang namimilipit sa labis na sakit. Maging si Tatang Teban ay nagsagawa ng orasyon at hindi nakaligtas sa pag-atake ni Flavio. Bumagsak din ang matanda sa lupa. Umalingaw-ngaw ang malakas na tawa ni Flavio, lalo na nang sa akin na nakatutok ang kanyang tungkod. Pinilit kong bumangon upang labanan si Flavio, pero ramdam ko ang panghihina ng aking katawan. Maging ang liwanag mula sa palakol ay bumalik sa aking sandata na para bang nararamdaman din ito ang aking panghihina. Ano? Kaya pa ba? Aminin nyo na, natalo ko ang kapangyarihan ninyo.
Kahit magsama-sama pa kayo, ikaw tanda, kaya mo pa ba? Habang nagsasalita si Flavio, dahan-dahang tumayo si Fidel. Inatake niya ng palaso ang mga unlaun na papasugod sana sa akin. Wala na kayong magagawa. Dito na kayo matatapos. Dito na kayo mamamatay. At pagkatapos ko sa inyo, isusunod ko naman ang lahat ng mga tao rito. Hindi ka magtatagumpay. Kahit na anong mangyari. Pipigilan kita! Dahil sa sinabi ko, muli akong inatake ng malakidlat na tungkod ni Flavio. Kaya bumagsak ako sa lupa at nabitiwan ko ang aking palakol. Bumaon ang talim nito sa lupa sa mismong anino ni Flavio. Napasigaw ito dahil sa labis na sakit. Hindi sinasadyang natuklasan ko ang kahinaan nito. Napangisi ako ng nakakaloko. Nakita ko ang pagbakas ng takot sa anyo ni Flavio. Ha! Kung ganon, ang anino mo pala mismo ang kahinaan mo, hayop ka. Humanda ka sa akin ngayon. Ito na ang simula ng pagbagsak mo. Fidel, patamaan mo ng palaso ang anino ni Flavio! Dali-dali kaming kumilos. Pinagtulungan namin patamaan ng sandata namin ang anino ni Flavio. Hindi natawa ang naririnig namin mula sa kanya, kundi daing at sigaw ng tonong nasasaktan. Ay, mga walang hiya kayo! Pagbabayaran niyo ito ng malaki! Hindi ako tumigil. Paulit-ulit kong binayo ng gintong palakol ng dragon ang lupa. Dito ko nasaksiyan ang pamimilipit nito dahil sa labis na sakit. Si Fidel naman, hinuli niya ang anino upang patamaan ng kanyang palaso. Sinikap ni Flavio na may iwas sa amin ang kanyang anino, pero dahil may mga sugat na ito sa katawan at sa orasyong inuusal ni Tatang Teban, hindi na ito nakagalaw. Wala ka ng kawala ngayon, Flavio! Si Tatang Teban ay humawak sa lupa na para bang dito niya kinokontrol ang katawan ni Flavio. Kasunod, nang malakas kong pagsambit ng orasyon na sinabayan pa ng pagpana ni Fidel. Nakita ko kung paanong nanghina ang katawan ng pinuno ng mga aswang na si Flavio at napaluhod dito sa lupa. Hindi maaari! Itigil niyo ang orasyon! Itigil ninyo ang pagpuntirya sa anino ko! Tama na! Bakit? Nasasaktan ka na ba sa ginagawa namin? Kung ganon, heto pa ang sayo! Paulit-ulit kong pinalakol ang lupang may anino ni Flavio. Dahil dito, sinubukan ni Flavio na itaas ulit ang kanyang tungkod para utusan ang natitira niyang mga alagad na unlaun upang atakihin kami. Saka siya malakas na sumigaw. Atakihin niyo sila! Pigilan niyo sila at patayan! Galit na galit si Flavio habang inuutusan niya ang mga sigbin na unlaun. Ako naman ay walang tigil sa paghampas ng palakol sa lupa kung saan naroon ang anino niya. Nang mapuruhan ko ang anino niya, bumulwak ang dugo sa katawan ng aswang na imok-imok na si Flavio. Isinod kong palakulin ang anino ng kanyang tungkod. Gamit ang liwanag mula sa palakol ay hinampas ko yun ng malakas. Dito na rin lumitaw ulit ang hugis dragon na liwanag mula sa aking sandata. Ito mismo ang umatake sa mga sigbin na unlaun at kay Flavio. Mula sa aming harapan, sumabog ang bolang apoy sa dulo ng tungkod ni Flavio. Dahil doon ay nagwala ito dahil sa labis na galit. Hindi! Hindi maaari! Nawala na ang aking kapangyarihan! Diyan ka na mamamatay, Flavio! Hindi mo inaasahan na matutuklasan ni Lando ang kailangan mo! Wala ka ng kakayaang labanan ng sandata ko, Flavio. Kaya ito na rin ang magiging katapusan mo! Malakas kong iwinasiwas ang aking gintong palakol sa ere at tumakbo ako papalapit sa kinaroroonan nito. Ang mismong katawan niya ang inatake ko gamit ang gintong palakol ng dragon. Tumama ang talim nito sa liig
at iba't ibang parte ng katawan ni Flavio, kasunod ng paglitaw ng liwanag mula sa mga sugat nito. Nilamon ng malakas na liwanag ang ulo ng aswang na imok-imok na si Flavio, kasunod ng pagpana ni Fidel na direktang tumama sa dibdib ng pinuno ng mga aswang. Natapos rin ang orasyon ni Tatang Teban, kasunod ng pagbagsak ni Flavio. Mula sa aming harapan ay unti-unting nasunog ang katawan ng pinuno ng mga aswang na si Flavio, habang ang mga natirang sigbin na unlaon ay tuluyang nilamon ng hugis dragon na liwanag mula sa aking palakol. Pinagtulungan namin ni Fidel na atakihin ang iba pang mga natitirang mga alagad ni Flavio hanggang sa tuluyang maglaho ang kanilang katawan, nasunog at naging abo. Nawala ang kaguluhan at napalitan ng nakakabinging katahimikan ang paligid. Napaluhod ako sa lupa dahil sa panghihina. Kasunod nito, ang pagbabalik ng maladragon na liwanag sa aking gintong palakol. Diyos ko, apo ko, napalitaw mo ang totoong kapangyarihan ng sandata ni Ramon. Nangangahulugang ikaw ang pinili. Pinili pong ano, Tatang Teban? Piniling maging bagong tagapangalaga ng palakol. Ikaw ang hinirang na pinakamalakas na manunugis ng mga aswang. Teka. Ano pong ibig niyo sabihin? Apo ko, ikaw ang nakapagpalabas ng liwanag ng dragon mula sa gintong palakol. Hindi ito nagagamit ng iyong ama na kasing lakas ng ganitong ipinakita mo. Oo? Totoo po ba't sinabi niyo, Tatang Teban? Oo, apo. Ibig sabihin lang nun, ikaw ang pinakamalakas na antingero na siyang tunay na nagmamay-ari sa palakol ng iyong ama. Ikaw rin ang binatang payatot na madalas kong nakikita sa aking pangitain, sa aking panaginip. Kinilabutan ako sa aking mga narinig mula kay Tatang Teban. Samantalang ang kaibigan ko namang si Fidel ay nagulat dahil nalaman niyang totoo kong lolo, si Tatang Teban. Maya-maya pa ay nag-aalala naman ako sa kalagayan ni nanay. Teka, naalala ko. Paano po si nanay? Ngayong patay na po si Flavio. Hindi na po natin maililigtas si nanay. Nagkakamali ka, po. Sa oras na mawasak ang bolang apoy sa dulo ng tungkod ni Flavio, magbabalik ang lahat ng mga anino ng mga taong nabiktima niya. Ibig sabihin lang nun, ligtas na rin ang iyong ina. Ligtas na si Peli. Halos maluwa ako sa mga narinig ko mula kay Tatang Teban dahil buong akala ko talaga ay mawawala na sa akin si nanay. Ganun na lamang ang labis kong tuwa nang mula sa akin likuran ay narinig ko ang boses ni nanay. Anak! Lando! Anak ko! Paglingon ko, umiiyak si nanay na tumakbo papalapit sa akin. Niyakap ako ng mahigpit at gumanti ako sa kanya ng isang mahigpit ding yakap. Nagpasalamat ako sa Diyos ng mga sandaling yon dahil hindi niya hinayaan na mapahamak ang aking ina, maging kami at ang mga tao sa aming baryo. Samantalang si Fidel naman ay malungkot na nakatingin sa lupa kung saan naroroon ang abo ni Flavio. Bumitaw ako kay nanay at lumapit kami kay Fidel. Pinagmasdan namin ang abo ni Flavio at isa-isa kami na nagsalita. Patawarin mo kami, Flavio. Patawad sa nagawa ng aking ama. Ngunit pinagbayaran niya na ng buhay niya ang ginawa niya sa pamilya mo. Flavio, sana mahanap mo na ang katahimikan kung saan ka man naroroon. Ako rin, Flavio. Humihingi ako ng kapatawaran sa nangyari sa pamilya mo. Hindi namin gusto na dito magwakas ang buhay mo. Sapagkat tao ka lang na nasaktan at nakaranas ng kalupitan ng mga tao. Kaya humihingi talaga ako ng kapatawaran sa lahat ng pangyayaring ito.
Ako rin, Flavio. Sana hindi ako nanahimik ng gabing yon. Hindi sana ito nangyari sa'yo. Buong puso kaming nagsisi sa ginawa namin kay Flavio. Ngunit kung hindi naman namin to gagawin, mas maraming buhay pa ang mawawala nang dahil sa kanyang mali na paghihiganti. Ayon nga sa kasabihang hindi maitatama ng mali ang isa pang pagkakamali. Naramdaman ko ang pagpatong ng kamay ni Tatang Teban sa aking balikat. Saka ito tumingin sa amin ni Fidel habang nakangiti. Hindi man sa ngayon, ngunit mahanap niya ang katahimikan sa kabilang buhay. At sana ay mapatawad siya ng buong may kapal. Pagkatapos ng gabing yon, ay nakalaya rin ang mga taong unang nabiktima ni Flavio. Bumalik ang kanilang anino sa kanilang katawan at naglaho ang mabigat na presensya ng mga aswang sa paligid. Nang malaman nila ang ginawang paghihiganti ni Flavio, ay nagtungo sila sa tuktok ng burol. Humingi sila ng kapatawaran sa ginawa nila sa pamilya ni Flavio. Binigyan namin ng maayos na libing si Flavio. Itinabi namin yon sa puntod ng kanyang pamilya. At magmula noon ay taon-taon naming ginugunita ang kasalanang nagawa namin sa pamilya ni Flavio. Napatunayan namin na ang maling paratang sa kapwa ay maaari talagang magdulot ng kamatayan sa ibang tao. Habang buhay nilang pinagsisihan ang kasalanan nila na hindi nahingian ng kapatawaran noong nabubuhay pa si Flavio. Nawa ay maging silbing aral ito sa mga taong nakikinig sa inyong YouTube channel, Sir Blair. Dahil ang maling paratang sa tao nang walang sapat na batayan ay maaaring ikapahamak ng lahat ng mga tao sa paligid. Maaaring baguhin ito ang takbo ng buhay ng isang tao. Kaya mag-iingat talaga sa bawat salitang binibitiwan upang walang maperwisyong nilalang. Hanggang ngayon ay hindi ko maiwasang hindi makaramdam ng awa para kay Flavio. Sana hindi na lamang niya pinili ang kasamaan. Maaaring tahimik na rin sana ang buhay niya at hindi na humantong pa sa kamatayan. Sana dumating ang panahon na mapatawad na rin ng mga tao ang kanilang sarili, pati ang mga taong nagkasala sa kanilang kapwa. Piliin nating maging mabuti upang hindi tayo matalo ng kasamaan ng hari ng kadiliman. Sa ganitong paraan, tamang landas ang ating tatahakin patungo sa kaharian ng Diyos. Lubos na nagpapasalamat. Lando. Dito na po nagtatapos ang aking kwento. At sana po ay may natutunan po kayo na magandang aral. So yun mga idol, tapos na naman po ang isa nating kapanapanabik na kwento. Grabe si Flavio, no? Yung kanyang paghihiganti, biruin mo na isanla niya ang kanyang kaluluwa. Tapos ay talaga namang pinatay niya lahat ng mga may kasalanan sa kanya, pati yung mga tao na wala namang kinalaman. Mali ang paghihiganti mga idol. Dahil ang paghihiganti at ang maling paratang ay hindi nagdudulot ng kapayapaan kundi lalo lamang nagpapalala ng sugat at galit sa puso. Sa halip na katarungan, maaari itong humantong sa kapahamakan at maging sanhi pa at pagkawala ng mga inosenteng buhay. Kaya mas mabuting pairalin ang pangunawa, katotohanan at pagpapatawad, sapagkat ang tunay na lakas ay nasa pagpili ng tama kaysa maghiganti ka. Wala naman talagang maidudulot yun eh. 'Di ba sabi nga sa Bible, hindi ko lang matandaan kung ano. Sabi ang paghiganti ay sa Diyos lamang. Kasi pag ikaw naghiganti ka sa isang tao at nagtagumpay ka doon sa paghiganti mo, wala na. Kumbaga nakuha na ng taong may kasalanan sa iyo yung kaparusahan na dapat ay sa kanya. Pero kung ipapaubaya natin sa Diyos ang paghiganti at paghahatol, mas matindi ang ganti
ng Diyos kesa sa tao. Kaya yun mga idol, tumungo na po tayo sa ating shoutout portion para sa araw na ito. Hanapin lang po natin ang mga ating sa shoutoutin bilang pagpapasalamat at pagpupugay sa inyong lahat. Eto na po mga idol, inaan ko lang. Nasa na nga ba ang shoutout natin para sa araw na to? Eto na po. Sabi po ni Gemma Mangoba, good job po Idol Blair. Love listening from Bahrain. Hello po sa inyo dyan sa Bahrain. Salamat po sa inyong paglilingkod sa ating bayan. Sa lahat po ng mga OFW dyan na nagpupursigi para sa kanilang pamilya para maitaguyod ang kanilang kinabukasan. Sabi naman po ni Connie Lastimosa Largo, ang galing naman ni Sir Blair, pati face expression dala, more power po. Salamat po sa inyo, salamat po. Sabi naman ni Evelyn Noya, ang ganda ng istorya. Opo. Sabi naman ni Ali Morales, shout out. Inaabangan namin araw-araw ang mga bagong upload. Yan. Sabi naman ni Alinta Banao, hello Kuya Blair, listening again. Hello po sa inyo dyan. Chester Aidnara, Idol Sir Blair, maraming salamat po sa lahat ng magagandang kwento mo. Sana kay Apong Isaac naman may upload ka. Sana nga, para mas sulit po ang pakikinig. Pagdasal nyo po na bumalik po si Apong. Ayon, sabi naman po ni Gina X8G7W, Sir Blair, Saudi ako sa pag-iiba ng boses mo, ng boses. Ang gulo nito Gaming nyo sir, galing nyo Sir Blair. God bless and thanks po. Maraming salamat po sa inyo Gina. Hello po sa inyo dyan sa Saudi. Lagi po kayo mag-iingat at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Saludo po ko sa inyo mga OFW na talaga namang bagong bayani ng ating henerasyon. So yon mga idol, tapos na po ang araw na ito. Sana po ay patuloy nyo pong subaybayan ang bagong format po ng aking YouTube channel. Ang inyo pong like, pag-share, pag-comment, pag-subscribe ay talaga pong napakalaking tulong para po sa araw-araw natin na upload. Muli, ito po ang inyong Kuya Blair na nagsasabi na bago ka matulog sa gabi, magdasal ka para hindi ka dalawin ng mga masasamang nilalang tulad ng aswang. At muli, pagpalain po tayo ng ating Diyos na siyang tunay na anting-anting at pinakamalakas na sandata natin laban sa mga kampon ng kadiliman. Salamat po.